Magandang buhay mga kamag-aral, lalong-lalo na sa aming guro, Binibining Sosa. Ako nga pala si Bea Rose Banyares mula sa pangkat 2. Ang leksyon na aming tatalakayin ngayon ay patungkol sa Saligang Batas ng taong 1935. Ano nga ba ang Saligang Batas? Ang konstitusyon o Saligang Batas ay ang pangunahing basehan. Mga tuntunin na tumutukoy sa mga responsibilidad at kapangyarihan ng iba't ibang institusyon ng pamahalaan. Ano nga ba ang institusyon? Ito ang nagpapatupad ng mga batas at kautusan ng isang bansa para mapatupad ang mga mithiin ng mga mamamayan. Mayroong 3 sangay ng pamahalaan, ang executive, legislative, judiciary na ating tatalakayin mamaya. Ano ang salitang ugat ng Saligang Batas? Galing sa saligan o Ingles ay basis, dinagdagan ito ng letrang G upang mabuo ang salitang saligang. At ang batas naman sa Ingles ay law. Kapag pinagsama, mabubuo ang salitang Saligang Batas. Nasa English naman ay basic law. At ngayon naman ay tatalakayin ng aking kagrupo ang poblasyon ng Batas Tidings McDuffie. Ako naman si Paul Mico Alberto. Ngayon, tatalakayin natin ang probisyon ng Batas Tidings McDuffie. Ang probisyon ng Batas Tidings McDuffie o ang Philippine Independent Act ay magkaroon na ng pagsasarili ang bansang Pilipinas. Ito ay isang batas na pinangunahan ni Millard Tidings at John McDuffie kung saan inilungsad ang pagiging isang independent country ng bansang Pilipinas. Nakasaad din dito na magiging isang konstitusyon o magkakaroon ng sariling gobyerno ang bansang Pilipinas. Sino nga ba ang dalawang author ng Tidings McDuffie Act? John McDuffie. Siya ay isa sa mga author ng Tidings McDuffie Act. Siya rin ay isang United States Representative, Judge of the United States District Court for the Southern District of Alabama. Si Millard Evelyn Tidings naman ay isang miyembro ng US House of Representatives mula sa Maryland's 2nd District. Siya ang pangalawa sa author ng Tidings McDuffie Act. Siya rin ay isang attorney, sundalo, at state legislator at Democratic representative. Noong July 10, 1934 naman, naganap ang halalan para sa 202 delegado, kung saan nahalal bilang Pangulo ng Kombensyong Konstitusyonal si Claro M. Recto. At para sa susunod na talakay naman, narito ang aking kagrupo. Ako naman si Josh Miguel Cumiso at tatalakayin naman natin yung karakter na si Claro M. Recto. Claro M. Recto, napiling Pangulo ng Pangulong Kombensyong Konstitusyonal at namuno sa pagbuo ng Saligang Batas taong 1935. Si Claro M. Recto rin ay isang Pilipinong politiko, estadista, abogado, hurado, may akda, manunulat, komunalista, at makata. Marahil ang kilalang presidente ng taong 1934, Constitutional Convention, at ang mga taong 1935 Philippine Constitution. Siya ay naalala bilang isang matinding kalaban ng US sa Asia at kanyang matibay na nasyonalismo sa pamumuno sa kanyang karera. Pebrero 8, 1935. Nabuo ang Saligang Batas taong 1935 at ginawa ito sa loob na 6 na buwan taong Agosto 1934 hanggang Pebrero 1935. Pebrero 19, 1935. Nilagdaan ng Saligang Batas ng taong 1935 na mga kasapi ng Constitutional Convention. Ano nga ba ang Constitutional Convention? Isang pagtitipon ng mga halalal at delegado upang bumalangkas,
ng saligang batas para sa pamahalaang itatatag ng Commonwealth ng Kapuluang Pilipinas alinsunod sa batas ng Tidings-McDuffie at batas ng 4125 ng Lehislaturang Pilipino. Para sa susunod na tatalakayin, narito ang aking kagrupo. Ako nga pala si Michelle A. Angeles. At sino ba si Franklin Delano Roosevelt? Pinagtibay niya ang saligang batas noong 1935 noong Marso 23, 1935. Si President Franklin ay ang pang-32 presidente ng Estados Unidos mula 1933 hanggang kanyang kamatayan noong 1945. Pinamunuan niya ang bansa habang nagaganap ang Dakilang Depresyon at pangalawang digmaan. Naglingkod siya bilang Pangulo ng Estados Unidos na higit na matagal kaysa sa iba pang naging Pangulo. Sa paglagda ni Pangulong Franklin sa pinal na balangkas ng bagong konstitusyon, ay tuluyan na rin itong naging epektibo bilang pangunahing batas ng ating bansa noong panahon ng pananakop ng Amerikano sa bansa pagkatapos ng 10 taon. Noong Mayo 14 naman ay sinang-ayunan ito ng sambayan ng Pilipino. Kung noong Marso 23 ay nilagda ito ni President Franklin, noong Mayo 14 naman ay pinagtibay ito ng mga Pilipino sa pamamagitan ng isang prosesong tinatawag na plebisito. Kung saan ang plebisito ay isang proseso ng botohan o pagpapasya ng taong bayan. Sunod naman ay ang nilalaman ng Saligang Batas ng 1935 ay halos mula sa Saligang Batas ng Estados Unidos. Sinikap ng mga Pilipino na makabuo ng Saligang Batas na katanggap-tanggap sa Pangulo ng Estados Unidos upang makalaya ang Pilipinas. Ninais ng mga Pilipino na makuha ang kalayaan mula sa pananakop ng Amerikano. Kaya binuo nila ang konstitusyon na sinisigurado na maaprubahan ito ng presidente. Kaya naman mapapansin natin, ang mga probisyon ng Saligang Batas ay halos kapareho lang din sa Saligang Batas ng Estados Unidos. Para sa susunod na tatalakayin, narito ang aking kagrupo. At ako naman si Rene Riscado Jr. And gayon naman, dadako tayo ngayon sa tatlong magkakapantay-pantay na sangay ng gobyerno kung saan magkaiba ang kanilang tungkulin subalit pare-pareho ang kanilang independent sa bawat isa. Isinaad dito ang pagkakahati ng pamahalaan sa tatlong pagkakapantay-pantay na sangay. Una na dito ang ehekutibo, legislatibo at judicial. Ano nga ba ang ehekutibo? Ang ehekutibo ay sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng mga batas at alituntunin na ginawa ng legislatibo o isang malawak na termino na tumutukoy sa sangay ng pamahalaan o organisasyon na responsible sa pagpapatupad ng mga batas at patakaran at desisyon. O sa madaling salita, ang ehekutibo ay isang taong may pananagutan sa pagpapatakbo ng isang pamahalaan o tagapagpatupad ng batas. Sunod naman, at narito naman ang miyembro ng mga ehekutibo. Una, ang presidente. Ang presidente ay may isang termino lamang kung saan ang kanilang termino ay may 6 na taon na lamang. Sunod, ang vice-presidente. Ang vice-presidente ay may 2 magkasunod na termino at kung saan ang kanilang bawat termino ay may 6 na taon din. At ganoon din ang miyembro ng gabinete. Ano nga ba ang legislatibo? Ang legislatibo ay isang asembleyang pampamahalaan na may kapangyarihan na magpapatibay ng mga batas at ito rin ay may eksklusibong kapangyarihan na magtaas ng buwis at pagpapatibay
pagpatibayin ang budget at ibang gastusin ng pamahalaan. O ang lehislatura ay isang sangay ng pamahalaan na responsible sa paggawa ng mga batas. Sa Pilipinas, ang lehislatura ay binubuo ng Kongreso, binubuo naman ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Ang lehislatura ay isang mahalagang bahagi ng demokratikong sistema ng pamahalaan dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na lumahok sa paggawa ng mga batas sa nakaapekto sa kanilang kabuhayan o sa kanilang buhay. O sa madaling salita, ang lehislatibo ay ang tagagawa ng mga batas na nagdidikta kung paano gumana ang isang lipunan. Ang lehislatibo din ay binubuo lamang ng 24 na senador at hindi lalampas sa 250 na kongresista. Ang kongreso naman ay binubuo lamang ng 80% ng mga kinatawanan ng mga distrito at 20% naman ng mga kinatawan ng naghalal sa partido. At narito naman ang kumakatawan sa lehislatibo. Una na dito, ang senador. Ang senador ay may dalawang magkasunod na termino. So, kung saan ang bawat termino ay may tatagal na 6 na taon. Gayon din ang kongresista. Subalit, ang kongresista ay may 3 magkakasunod-sunod na termino kung saan ang bawat termino ay may 3 taon lamang. At para sa ikatlong sangay ng pamahalaan, narito ang aking kaklase. Ako si Ferdinand Castilla Jr. na tatalakayin ang huling sangay ng pamahalaan, ang hudikatura. Ang hudikatura ay sangay ng pamahalaan na nangangalaga sa hustisya. Sa ngalan ng soberanya ng Estado, hindi maaaring gumawa ng batas ang hudikatura, ngunit ito ay binibigyang kapangyarihan na maglapat ng batas. Ang bumubuo sa hudikatura ay ang Korte Suprema at mababang korte. Ito ay may karapatang magbigay ng interpretasyon o magpaliwanag sa tunay na kahulugan ng batas. Narito ang mga kumakatawan sa sangay ng hudikatura. Ang Korte Suprema ay binubuo ng 14 na Associated Justice at isang Chief Justice. Walang limitasyon sa tagal ng panunungkulan hanggang hindi umaabot sa edad na 70 o magkaroon ng pisikal na balakid kakayanang manungkulan. Ang bawat miyembro dito ay hindi maaaring gumawa ng batas, pero binibigyang kapangyarihan na maglapat ng batas. Narito pa ang iba pang batas na nakapaloob sa Saligang Batas ng 1935. Konsepto ng paghihiwalay ng Estado at simbahan. Ang nangangahulugan ito na ang Estado ay hindi dapat magtatag ng opisyal na relihiyon at hindi rin dapat magbabawal sa malayang pagsasagawa ng relihiyon. Pagtutol ng Pilipinas sa digmaan at bayolente na gawain. Nangangahulugan ito na ang Pilipinas ay hindi dapat gumamit ng digmaan bilang isang paraan sa paglutas ng alitan. At ang huli ay pagsunod sa alintutunin ng Bills of Rights. Ang mga karapatang ito ay hindi mahalaga sa pagtiyak ng isang makatarungan at malayang lipunan. Ang Bills of Rights. Ang Bills of Rights ay listahan ng mga pinagsama-samang karapatan ng bawat tao mula sa dating konstitusyon at karagdagang karapatan ng mga individual na nakapaloob sa Section 8, 11, 12, 13, 18 at 19. Ang Bills of Rights ay naglalaman ng mga pangunahing karapatan at kalayaan ng mga mamamayan, katulad ng karapatan sa buhay, kalayaan at ari-arian. Karapatan sa pantay na proteksyon ng batas, karapatan sa kalayaan sa pananalita at pamamahayag at pagtitipon.
Para sa susunod na talakayan, narito ang aking kagrupo. At ako naman po si Mark Joshua Asibuche, ang huling magbabahagi patungkol sa 3 uri ng karapatan ng mamamayan. Ang 3 uri ng karapatan ng mamamayan ay ang natural rights, constitutional rights, at statutory rights. Mauna tayo sa natural rights. Ano nga ba ito? Ito ay ang mga karapatang taglay ng mga tao kahit hindi pinagkaloob ng Estado. Ito ay likas na karapatan ng tao na hindi dumedepende sa kahit anong social status o kondisyon. Ikaw man ay maputi, kayo manggi, na sa dulo ng laylayan, iba ang paniniwala, relihiyon, at iba pa, ikaw ay may karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. Sunod naman ay ang constitutional rights. Ang constitutional rights ay mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. Ito ay tumutulong na mapanatili ang pagkakapantay ng pagtrato sa mamamayang Pilipino. Sa Pilipinas, ang karapatan na ito ay nakatala sa Article 3 of Constitution or Bill of Rights na siyang tinalakay ng aking kagrupo kanina. Sa usaping politikal, ito ay ang bawat Pilipino ay may karapatang mag-participate sa government. Sa usaping civil rights, ang mga Pilipino ay may karapatang mabuhay na pribado na hindi sumusuway sa kahit anong batas. Sa usaping socio-economic rights naman, ay may karapatang magkaroon ng standard sa pamumuhay at ang kapakanan ng ekonomiya. At ang panghuli ay ang statutory rights. Ang statutory rights ay mga karapatang kaloob ng binoong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Ito rin ay pinagkaloob upang makatanggap ng minimum wage ang mga individual. Ang karapatan na ito ay karapatang mabuhay, kalayaan, seguridad at ari-arian. Ito ay binuo upang maprotektahan ang bawat individual sa kahit anumang pang-aabuso sa lipunan. At muli, ako po si Mark Joshua Asibuche. At narito po ang aking mga kagrupo. Muli, kami ang Pangkat 2 at kami nagpapasalamat sa inyong pakikinig tungkol sa Saligang Batas ng taong 1935.